mga kaibigan, welcome back sa aking YouTube channel. So, Merry Christmas sa inyong lahat, mga subscriber at supporter. At sa mga silent viewers natin dyan, Merry Christmas sa inyong lahat. And Happy New Year na rin pala. So, this time mga kaibigan is, itatry ko yung mga lead acid batteries naman. No? Proceed tayo pabalik. Kasi diba lithium yung nauna kong i-review. So, this time is, lead acid naman para maano natin yung katotohanan sa mga lead acid. So bumili ako ng lead acid na 4L, diba? Minsan nakakalito yung mga code na yung 4L kasi yung 4L lumalabas sa utak ko 4 liters hindi naman pang 4 liters yung laman. So ibig sabihin kasi nun something like code siya, pero 4 amperes yung ano niya, 4 ampere per hour, mga ganun. So ito sa screen mga kaibigan, na sa solar charge tayo. Ito yung mga description. Tsaka nga pala yung pangalan pala ng battery na to mga kaibigan is Mototech. Made in Japan daw, pero yung gumawa factory, yung pinanggalingan niya factory sa China. Distributor lang yung Quezon City. So ang dami pinagdaanan ng battery to. So ganun pa man is gusto ko talaga i-try yung mga ganitong battery kasi marami kasing sasabi na wag daw gamitin to pang solar setup. Well, so sa lahat ng na-test ko, okay naman. Yung mga lithium okay, oo. Itong lead acid is ngayon ko lang talaga na subukan. Mapapansin nyo dito sa clip na to mga kaibigan is tinatanggal ko yung sa solar panel para makita ko kung nagkakarga ba siya, kasi yung panahon niya kasi medyo twisted yung panahon natin. Nag-aaraw siya tapos kukulimlim, hindi ko nga alam kung ulan pa. So ayan, okay naman siya, tumataas siya per volt. So ito, tinanggal ko siya doon sa mga bandang hapon na ito mga kaibigan Tsaka lang lumitaw yung araw, yung oras kasi na lumitaw na yung araw is mga alauna na. So ayan maganda to yung ganitong diskarte mga kaibigan, kasi lead acid niya siya, mas mabilis siya nagcha-charge kumpara doon sa mga lithium ion. Okay, dahil sa 4 ampere lang itong battery na to, pero nagawa niyang makargaan yung cellphone ko simula 30 hanggang 90%. Tapos nag-charge pa ako ng power bank as long as na nakababad siya doon sa solar panel, hindi bumabagsak yung voltahe niya. Kung bumagsak man pa konti lang, ang ibig sabihin talaga nagme-maintain siya mga kaibigan. Ayan tulad yan. Ito kasi nakabaliktad pala, sorry. So ayan 13.1, tinanggal ko na siya kasi wala nang masagap na voltahe doon sa solar. So ayan, sinubukan ko pa siya dito sa bike ko. Bike lang to, andito motor. So ayan mga kaibigan is proceed naman tayo sa ayan, nagcha-charge yan mga kaibigan sorry, medyo loading tayo ngayon Okay, so charge ko siya ng todo. Sinet ko siya ng 4 hours bago talaga pinuno ko pa siya talaga. Kung mapapansin niya dito mga kaibigan is 14 volts yung maximum niya So ewan ko kung ganito yung AGM, pero hindi sa record ko kasi umi-stop siya ng 14 volts talaga. Although nakaset yung ating charger dun sa 14.8, yung pagpasok kasi ng kuryente syempre may resistance yun, nag-stay lang siya ng 14 volts. Tapos habang tumatagas kung habang humahaba yung oras,
nagano siya, paunti-unti siyang tumataas yung voltahe hanggang sa ma-reach niya yung 14.8, tapos floating charge niya. Wala kasi nakalagay sa description ng battery na to kung ano talaga yung voltahe niya kapag naka-standby, no? So ito muna tayo, dito muna tayo. Ayan, no? Panoorin nyo muna tong clip na to mga kaibigan. So i-charge ko lang, isi-set up ko kasi ito mga kaibigan. Ayan, no? Ampere, nakaset tayo ng ampere, diba? Babaguhin natin, ibababa natin sa 0.8 kasi yun yung recommendation ng battery ng AGM. Mismo sa battery niya nakalagay mismo 0.8, tapos A, ibig sabihin kasi A sa mga battery ampere po yun. Okay, yan, no? Binababa ko yung ampere hanggang yan 0.84 amps. So milliamps na yan mga kaibigan, no? So siset ko naman siya ng voltage ngayon, which is yung voltage 14.8. No, pwede naman siyang 14.5 ganun, kasi yung resistance naman ng battery pagbago kinokontra niya yung pagpasok ng pero ganun talaga may mga resistance talaga yung mga battery, no? Lalo na tong lead acid, mga plates kasi ito ayan, no? Basahin nyo yung mga kaibigan, basahin nyo yung description doon. Yun talaga yung niya, recommendation na yan, no? Kung bibili kayo mga battery ganito, basahin nyo yung description doon sa taas, kahit doon sa kung saan man meron kayong mabasang description niya, basahin nyo yun, kasi mahalaga yun mga kaibigan na binabasa natin yung mga description ng mga battery para alam natin kung anong gagawin sa kanila. Ayan, no? 13.9 battery, ay 13.2 pala, sorry. Tapos yung nailagay ko na, ayan, konti-konti siya tumataas, diba? 13.6 naka-float na yan hanggang 14 volts, float na yun. So dito tayo mga kaibigan naman, 9:53 na ang gabi, itatry ko na i-discharge tong battery. Tapos ito yung standby time niya, mga isang oras kong hinintay bago ko gawin to. 13.2 talaga, una 13.5, tapos 13.2, tapos huminto na siya doon 13.2. Yan yung nakalagay sa battery mga kaibigan, 12 volt 4 amp. Yan po yung design ng box ko sakaling maghanap kayo nito sa Shopee o Lazada. Ganyan na ganyan lang po yung itsura niya. Marami to sa mga motor shop, oo, doon sa mga shop ng mga motor, diba? Yung pa nagpapagawa ka ng motor, magtanong lang kayo kung meron silang Mototech. Okay, yan, no? Tinetesting ko yung sa motorist ako nagtetesting para malaman ko kung gaano ka quality yung mga battery na bibili natin. So ito, update na lang to mga kaibigan. Inabot siya ng umaga. So imagine, no, mag-alas 6 yan, simula 9 hanggang magsi 6 ng umaga, no? Nagawa niya yan, no? Tapos meron pa siyang karga, meron pang charge. So behind the scenes mga kaibigan, ito is minomonitor ko ng maayos kung ano talaga, tsaka nakatodo yung pad na yan kasi nagko-consume talaga ng 20 watts yan. So nagawa naman niya kasi bago So kung malaga naman natin yung mga battery natin, sureball ako na kung anong naibibigay na ito sa inyo ngayon, pag brand new, ganun pa rin yan hanggang dulo, no? Mga 2 to 3 years kung malagaan nyo ng maayos yung battery. Ayun, umaga na yan mga kaibigan, 12.6. Ang cutoff kasi ng mga battery na to is 12 volt, pero ako tinatry ko hanggang 11.8. Pero since tulad niya sabi ko na dapat talaga minomonitor, no?
Kasi pag bumaba pa siya ng 11 volts, 0 na yun eh. So, ako, inaano ko na sundin muna yung kung ano yung nakalagay dun sa solar charge controller. Okay, okay. Nag-half bar pa lang siya, mag-half bar pa lang yata eh. No? Ayan no. May 3 bar pa nga oh. So, sasagarin. First time ko lang itong reviewin mga kaibigan, itong mga ganitong klaseng battery. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, bahala na kayo. Merry Christmas sa inyo mga kaibigan. Mag-like and subscribe kayo, kaya i-share nyo, bahala na. Kung naiintindihan naman yung topic natin ngayon, no? Kasi first time to mga kaibigan. Hanggang sa muli, salamat sa suporta nyo. Bye bye.